Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo, bayan mo, iba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay sambahin ang Panginoon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo, bayan mo, ina poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamting, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nananalig sa Diyos si Abraham, at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim na isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon,
na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa inihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga Hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Lahat niyang gaway, dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nanggigilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila na nagsabi,
Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati na magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Ngunit kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga katagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat at hindi tumutulong ang hindi tumutulong sa akin na mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito ay gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng malakas na papuri. Tinubos tayo ni Kristo. Tinubos tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. At sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, tinubos tayo ni Jesus sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Nangyari yon noong siya ay namatay sa krus para sa ating lahat. At ang kanyang pagkamatay sa krus ay ating kabuhayan. Ang kanyang kahihiyan sa krus ay ang ating kaligtasan. At ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon at ang pwede nating maisukli sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin ay walang iba kundi ang pananalig. Sa ating unang pagbasa, pinapaliwanag ni San Pablo kung papaano o kung gaano kalalim ang naging pananampalataya ni Abraham na umasa sa Diyos sa kabila ng kawalang pag-asa. Yung ganitong klase ng pananalig ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sinabi din ni San Pablo, ang mga nananalig sa Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Pero pag sinabi nating pananalig, kasunod dito ang pagsunod sa Diyos. Kasunod din dito ang pakikinig sa Diyos. At
ano ang kabaliktaran ng pananalig? Ano ang kabaliktaran ng pananalig? Ito yung pinakita ng mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang kabaliktaran ng pananalig ay ang pagdududa. Ang kabaliktaran ng pananalig ay pag-aalinlangan. Kaya nga sa ating ebanghelyo narinig natin, sa kabila ng paggawa ng maraming mabuti ng ating Panginoon, sa kabila ng kanyang pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, at marami pang ibang mga himala, ano yung naging tugon ng mga tao, ng mga hindi naniniwala ay nagpapagaling siya sa ngalan o sa pamamagitan ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo. Yung iba naman sa kanilang pag-aalinlangan sinabi, sige, magpakita ka ngayon ng milagro, magpakita ka ng mga tanda para maniwala kami. Pagdududa, kabaliktaran ng pananalig. Minsan sa buhay natin, kapag meron din tayong ginagawang mabuti, ang isinusukli din sa atin ng ating kapwa, minsan ay pagdududa. Siguro may mga ilan dito sa atin na karanas na. Ginawa mo na nga yung mabuti, ikaw pa ang masama. Ginawa mo nga lahat ng maganda, lahat ng pwede, lahat ng tama, pero ang tingin pa rin sa iyo ay yung masama. Mga kapatid, hindi ito nalalayo sa karanasan ng ating Panginoon. At pinapakita sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo na kung gumagawa ka ng mabuti, ipagpatuloy mo lang. Na kung gumagawa ka ng tama, ipagpatuloy mo lang. Meron bang mga nag-aalinlangan na nagdaduda? Ipagpatuloy mo pa rin. Meron bang naniniwala? Ipagpatuloy mo pa rin. Kung tama at wasto, kailangang ipagpatuloy. Whether merong naniniwala o hindi, may nag-aalinlangan man o may nagdududa o wala. Mga kapatid, pananalig ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon. At ang pananalig na ito ay nangangahulugan na pagsunod sa Kanya. Ang pananalig na ito ay nangangahulugan ng pakikinig at pagsunod sa Kanyang salita. At manalig tayo sa Diyos dahil unang-una, kayang manalo ng Diyos o panalo na ang Diyos sa kahit na anong demonyo sa buhay natin. Sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sa kasulatan, maraming bahagi sa ating kasulatan na siya ay nagpalayas ng demonyo. At alam nating lahat na ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang demonyo na pinaglalabanan sa buhay. Ang ibig ko sabihing demonyo ay yung mga kasamaan. Whether ito ay kasalanan, o di kaya naman yung tukso ng kapwa natin, o di kaya naman yung tukso na mawala ng pag-asa dahil sa ating mga karamdaman, meron tayo kanya-kanyang demonyo na pinaglalabanan sa buhay. Pero lagi nating tatandaan, sa ating ebanghelyo, sinabi dito ng ating Panginoon na kapag ka ang malakas ay may dumating na mas malakas, mawawala na, matatalo na yung malakas na nauna. Ibig sabihin nun, kahit na malakas ang kapit ng demonyo sa buhay natin, kahit malakas ang kapangyarihan ng iba't ibang klase ng kasamaan at demonyo sa buhay natin, lagi nating tatandaan, laging mas malakas at laging panalo ang Panginoon sa atin. Manalig tayo, laging mas malakas ang ating Panginoon. At sa buhay natin, mga kapatid, ang ibig sabihin naman din ng pananalig sa ating Panginoon ay pananatili din sa Kanyang pananampalataya o pananatili ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa ating ebanghelyo narinig natin, kapag may umalis na demonyo sa isang tao, pagbalik nito, pwedeng may dala pa itong 7 mas mararaming mas masama kaysa kanya. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, tayo kasi, kapag laging nasa piling ng Diyos, kapag laging nasa grasya ng Diyos, malabo na balikan tayo ng demonyo. Pero kapag ang kasalanan natin, na tinalikuran na natin,
at bumabalik paunti-unti, at kapag ka ang mga kasamaan sa buhay natin ay hinayaan natin na paunti-unti tayong lamunin at kainin, minsan hindi na natin namamalayan, nakalugmok na pala tayo sa kasalanan. Nakalugmok na pala tayo sa kasamaan. Marami na palang demonyo ang nakapasok sa atin. Pero ang pananalig sa ating Panginoon na hinihingi niya ay yung pananalig hindi lang kung kailan kailangan natin. Hindi lang kung kailan nararamdaman natin ang kasamaan ng kalaban. Pero ang pananalig na hinihingi sa atin at inaasahan sa atin, lalo na kung ayaw nating bumalik ang kahit na anong kasamaan sa buhay natin, yung pananalig na dapat nating ibigay ay yung pananalig na hindi nawawala, yung pananalig na hindi napuputol, yung pananalig na tuloy-tuloy, yung pananalig na hindi mapuputol. At ngayong araw, hilingin natin sa Diyos, sa ating Poong Jesus Nazareno, na magkaroon tayo ng ganitong klase ng pananalig. Yung pananalig na laging magdadala sa atin at magpapanatili sa atin sa grasya ng ating Panginoon. Amen. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay mag-alaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga halamanan, sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno,
Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at inabay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at inabay sa tanan ay nagbibigay buhay. Yayang kaloob mo ay aking inaalay, aking hiling pagpapalat ay nadalisan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, pumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana
Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasali ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Sa mga kasalanan ko, ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, itong kahilingan ko, mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, bayan niyo po nawat gabayan ako, sa kapahamakan, matihag ng kamatayan, huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
na poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap po dito sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at katanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazaret.